Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangadibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Datapwat kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya, na nalalaman nating si Kristo na nabuhay na mag-uli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatay ay hindi nagahari sa kanya, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan, datapwat ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Gayon din naman kayo, ibinilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ano nga, magkakasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid? Datapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo, at yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalo't lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo ilaya tungkol sa katwiran. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayoy ikinahihiya ninyo? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin.